Bumaba si Logan sa kanyang kabayo at sinabi sa Viscount na napakabilis niyang tumakas. Pagkatapos, habang nakatayo siya sa harap ng mga tarangkahan ng teritoryo ng Viscount, sumigaw siya para marinig ng lahat na natalo ang Tesseract sa digmaan, at pagkatapos ay inutusan ang mga sundalo na buksan ang tarangkahan at tanggapin ang tunay na nanalo sa digmaang ito. Nakatingin sa eksena, nagtanong ang mga sundalo sa mga pader kung totoo ba ito, at naisip na maaaring ito ang dahilan kung bakit nagmamadaling bumalik ang Viscount. Gayunpaman, sinigawan sila ng isang general, na tinatanong kung sila ay nagduduwag pagkatapos marinig ang mga salita ng kaaway, at bumalik sila sa kanilang katinoan. Nagpatuloy siya sa pagsasabi na mayroon lamang silang higit sa 300 kaaway. At habang muling kinakalap ni Logan ang kanyang aura, nagpatuloy siya sa pagsasabi na hindi sila maaaring talunin sa pamamagitan ng pagkubkob ng ganito kaliit na puwersa. Nagtanong ang mga sundalong nagbabantay sa mga tarangkahan kung ano ang ginagawa ni Logan. At tumalon si Logan sa ibabaw ng 10 metro na taas na pader at sinabi sa general na buksan ang mga tarangkahan. Maliban kung lahat sila ay may hangarin na mamatay, kung saan ay papatayin niya silang lahat at bubuksan ang mga tarangkahan mismo. Sa loob ng palasyo, kinukolekta ni Tesseract ang kanyang mga pinakamahalagang gamit at pera, at iniisip na dapat siyang magdala ng ilang mga gintong barya. Sumigaw si Logan kay Tesseract mula sa likod na sa wakas ay nahuli na niya ito. Nakahiga sa kanyang likod, tinanong ni Tesseract si Logan kung paano siya nakapasok rito. Kung saan sumagot si Logan na ibinunyag ito ng kanyang mga alipin. Bago pa man niya kailan ganing gamitin ang kanyang espada. At ito ay nagsasabi ng isang bagay tungkol sa kanyang reputasyon bilang isang Panginoon ng Fifth na ito. Nakita ito, nagalit si Tesseract, na tinatanong sa kanyang sarili kung paano siya pinagkanuno ng kanyang sariling mga alipin. Pagkatapos ay bumalik siya sa pagiging isang maliit na duwag. At sinabi kay Logan na gusto niyang sumuko. At babayaran niya ito ng anumang compensation at ibahagi ayon sa kumbensyon ng mga digmaan ng Fifthdom. At nakiusap kay Logan na iligtas ang kanyang buhay, at ang kanyang pamilya. Narinig ito, tinuyan ni Logan ang tungkol sa mga kumbensyon. At pagkatapos ay tumingin sa kanya na sinasabing wala siyang karapatang banggitin ang alinman sa mga kumbensyon. Dahil inihayag niya ang isang digmaan ng walang babala at basta na lamang pumasok sa loob ng isang araw. Galit na galit si Logan, at may ugat na pumutok sa kanyang noo, tinanong niya si Tesseract kung mayroon siyang konsensya. Sinubukan pa rin ni Tesseract na mag-apela kay Logan, na sinasabing dapat niyang panatilihin ang karangalan ng mga maharlika, at na ang lahat ng mga bilanggo, na nahuli sa mga digmaan ng Fifthdom, ay ginagarantiyahan ang kanilang buhay ng mga kumbensyon. Sumang-ayon si Logan sa mga tuntuning iyon at sinabi na kanyang igagalang ang karangalan at mga kaugalian ng kanyang sariling pamilya, ang pamilya ng McLean. Kaya't ipagkakaloob niya kay Tesseract ang kanyang buhay, at bibigyan siya ng oras at pahintulot na kumuha ng isang tiyak na halaga ng kayamanan at umalis. Narinig ito, gusto ni Tesseract na magpasalamat sa kanya. Gayunpaman, pinutol siya ni Logan at sinabi na, kung siya ang kanyang ama ay talagang gagawin niya ang lahat ng iyon. Pagkatapos ay sinabi niya na si Patrick ay isang taong may karangalan, kaya't tatanggapin niya ang isang pagsuko ng walang anumang kondisyon. Pagkatapos ay napansin ni Logan ang isang kutsilyong may brilyante sa isang dibdib sa likod ni Tesseract, at habang kinukuha niya ito, napansin niya ang kagandahan nito. Hinimok ni Tesseract si Logan na kunin ang kutsilyo na sinasabing ito ay ginawa ng pinakamahusay na manggagawa sa kaharian. Narinig ito, tinanggihan ni Logan ang regalo ni Tesseract, at sinabi sa kanya na dapat niyang dalhin ang kutsilyo sa kanya, at itinusok ito sa kanyang dibdib. Sa kanyang huling hininga, sinabi ni Tesseract kay Logan na siya ay isang sinungaling, dahil ipinangako niya sa kanya na ililigtas niya ang kanyang buhay. Kung saan sumagot si Logan na hindi niya kailanman sinabi iyon. Sa halip, binanggit lamang niya kung ano ang gagawin ng kanyang ama. Gayunpaman, sa kasamaang palad para sa kanya, si Logan ay hindi katulad ng kanyang ama. Gustong bamulong ni Tesseract ng isang bagay tungkol sa karangalan ng mga maharlika. Ngunit pinatahimik siya ni Logan sa pamamagitan ng pagtatanong kung alam niya kung ilang tao ang namatay dahil sa kanyang kasakiman, at sinabi kay Tesseract na tapusin ang kanyang maruming buhay dito mismo. Bumagsak si Tesseract na walang buhay sa lupa, at tiningnan siya ni Logan at naisip kung paano dapat magpasalamat si Tesseract sa Diyos na namatay siya ng ganoong kadali.
Habang ikinukuyong niya ang kanyang kamao gamit ang dugo ni Tesren, huminga siya, at sinabi na sa wakas ay nalampasan na nila ang krisis, at sinabi niya na kailangan niyang tapusin ang mga bagay-bagay. Upang gawin iyon, sumigaw siya na si Viscount Hammond Tesren ay tinapos ang kanyang sariling buhay, at naisip na ito ay dapat sapat na. Pagkatapos niyang sumigaw, pumasok si Kaisalan sa silid, at sinabi kay Logan na dapat niyang tingnan ang ilalim ng lupa ng kastilyo. Pagkalipas ng ilang araw, sa labas ng mga pader ng kastilyo ni Viscount Tesren, nag-uusap sina Logan at Patrick. Sinabi ni Patrick kay Logan na dumiretso siya sa kastilyo ni Tesren sa sandaling gumaling siya. Tinanong niya si Logan tungkol sa pagpapakamatay ni Hammond. Kinilala ito ni Logan, at sinabi na si Lord Tesren ay dapat na nasa matinding kawalan ng pag-asa upang gawin ang gayong bagay. Gayunpaman, hindi dito naniwala si Patrick, at tinanong si Logan kung siya ang pumatay kay Tesren. Pagkatapos ay lumapit siya sa kanyang mukha. Sa ilang kadahilanan, pareho silang mukhang naiilang. Umamin si Logan, at sinabing sadyang pinatay niya si Tesren, na nangangatwiran na dapat nilang kunin ang kastilyo ng Tesren. At sinabi sa kanyang ama na ayaw niyang iwanang buhay ang kanilang angkan upang lumikha ng mga problema sa hinaharap. Narinig ito, tiningnan ni Patrick ang kanyang anak at binati siya, na sinasabing siya ay isang adulto na, at dapat ay may dahilan siya. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pagsasabi kay Logan na kahit ano ang sabihin ng sinuman, siya ang gumanap ng pinakamalaking bahagi sa labanan na ito at nagpasalamat sa kanya. Nang narinig ito ay natuwa si Logan, at tumingin siya sa kanyang ama na may isang napakalaking ngiti. Namula si Patrick, at sinubukang linisin ang kanyang lalamunan at bigyan si Logan ng higit pang magandang balita. Nagpatuloy si Patrick sa pagsasabi sa kanyang anak na siya ay itatalaga bilang opisyal na tagapagmana ng McLean. Natuwa si Logan na marinig ito, kaya tumanggo siya na may ngiti sa kanyang mukha. At sinabi sa kanyang ama na siya ay humihingi ng paumanhin at kailangan niyang tumanggi. Matapos marinig ito, nanatiling tulala si Patrick at tinanong si Logan kung bakit niya gagawin ang gayong bagay. Dahil ba nag-aalala siya tungkol sa kanyang reputasyon? Kung iyon ang dahilan, muling tiniyak ni Patrick kay Logan na ang kanyang mga nagawa sa labanang ito ay sapat na para ito ay maibalik. Gayunpaman, sinabi ni Logan na hindi iyon ang dahilan, na nag-iwan sa kanyang ama na nagtataka. Nagpatuloy si Logan sa pagsasabi na dahil ang mga McLean ay isang pamilya ng mga kabalyero, si Ronyan ay mas nararapat para sa posisyon. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang ama na si Ronyan ay naging isang force user sa edad na 14, na 4 na taon na mas mabilis kaysa sa kanya. Walang nakakaalam kung anong uri ng maaari niyang makamit kapag siya ay nasa tamang edad na. Nang marinig ang lahat ng ito, si Patrick ay naiwang speechless. Gayunpaman, nangatuwiran siya na kahit na totoo ang kanyang sinasabi, ang iyong kakayahan sa martial arts ay hindi nangangahulugan na ikaw ang mapipiling maging tagapagmana ng isang pamilya. Naisip ni Logan na maaaring ito ang kaso ayon sa karaniwang kaalaman ngayon. Ngunit kung matatanggap ni Ronyan ang titulo ng pinakabatang force user ng kontinente, tulad ng sa kanyang nakaraang buhay, walang magiging problema. At higit sa lahat, walang benepisyo kay Logan na maging tagapagmana. Hindi rin niya gustong mag-aksaya ng kanyang oras para maging susunod na Baron. Sinabi ni Logan kay Patrick na bilang nakatatandang kapatid, gusto niyang bigyan ang kanyang nakababatang kapatid ng pagkakataon. Kaya umaasa siya na maghihintay ang kanyang ama hanggang sa nasa tamang edad na si Ronyan upang pumili ng kanyang tagapagmana. Sumagot si Patrick na hindi niya naisip na si Logan ay magiging napaka-mapagbigay sa kanyang kapatid. At sinabi sa kanya na tatanggapin niya ang kanyang kahilingan at itutulak ang pagpili ng tagapagmana sa 5 taon mula ngayon, kapag si Ronyan ay naging isang adulto na. At nang marinig ito, nagpasalamat si Logan sa kanyang ama. Gayunpaman, sa kabila nito, si Patrick ay magbibigay pa rin kay Logan ng isa pang gantimpala. Pagbalik nila sa kanilang teritoryo at kalkulahin ang mga nakuha mula sa digmaang ito, na malamang naaabot sa ilang daang libong ginto. Ngunit tila may naiisip na si Logan para sa kanyang gantimpala. Pagkatapos, isang gwardya ang sumigaw para buksan ang mga tarangkahan dahil ang mga kabalyero ng mga McLean ay nakabalik na. Ang mga tao ng lungsod ay nagkomento kung paano sila nakabalik sa loob lamang ng 1 linggo ng digmaan, at kung paano nila narinig na ang digmaan ay natapos sa loob lamang ng 1 araw.
Dalawang lalaki ang nagsimulang magsalita, at ang isa sa kanila ay nagtaka kung paano iyon posible. At tinanong kung ang kanilang mga kabalyero ay ganoon kalakas, na sinagot ng isa pang lalaki sa pamamagitan ng pagtatanong sa kanya kung narinig niya ang mga tsismis, na lahat iyon ay salamat sa unang binata. Ang batang Panginoon, si Logan McLean. Nagpatuloy siya sa pagsasabi na ayon sa mga sundalong unang nakabalik, ang mga mersenaryo ng batang Panginoong si Logan ang nagpabaliktad ng labanan. Tumalon sila mula sa likod ng mga kaaway na parang alam nila na mangyayari iyon. Isa pang lalaki ang nagkomento na nilipol nila ang mga kaaway gamit ang ilang mahiwagang sandata. At si Logan pa mismo ang tumalo ng isang mataas na ranggong kabalyero ng mag-isa. Pagkatapos ay tinanong ng isang babae kung ang batang Panginoon ay palaging ganoon kabait na tao. Na sinagot ng ilang iba pang lalaki na palagi niyang iniisip na si Logan ay nagpapanggap lamang. Ang mga mamamayan ay nagsimulang mag-isip na baka binili niya ang lahat ng karne ng halimaw para sa isang mabuting dahilan. At na maaaring mayroon siyang mas malaking larawan sa isip. Ang karamihan ay nagsimulang magteorya na baka si Logan ay umarte lamang sa lahat ng oras na ito, at sila ay nakaramdam ng goosebumps tungkol dito. Nagsimula pa silang purihin si Logan, na nagsasabi na ang mga prodigy ay nasa ibang antas. Salamat sa katotohanan na si Logan ay isang mana user na ngayon. Narinig ni Logan ang lahat, at sinabi na nakakahiya na marinig ang mga tao na nagsasalita ng ganoon tungkol sa kanya. Maging si Ronyan ay nagtanong sa kanya kung ano ang pakiramdam na purihin siya ng lahat. At sumagot si Logan na ang lahat ng iyon ay nagpapapula lamang sa kanyang mukha, at sinabi sa kanyang kapatid na huwag itong palakihin. Ngunit sinabi ni Ronyan sa kanyang kapatid na ito ay mahalaga, dahil ang lahat ng kanilang sinasabi ay totoo, at dapat ngumiti si Logan sa mga tao, dahil sila ay natutuwa na makita siya. Naisip ito ni Logan, at nakita ang lahat ng mga nasa sabik na mukha. Nagpasya siyang gawin ito, at ibinigay sa kanila ang isang killer smile. Mukhang sinusubukan niyang pigilan ang kanyang tae hanggang sa makarating siya sa kastilyo. Kakaiba talaga ang ngiti ng ating bida, parang si Medusa, dahil lahat sila ay naging bato pagkatapos makita ang ngiti ni Logan. Na naisip na baka gusto ni Logan na putulin ang kanilang mga ulo gamit ang kanyang hinlalaki. Ngunit hindi naiintindihan ni Logan kung ano ang kanyang nagawang mali, at si Ronyan ay naaawa lamang sa kanya. Lumingon si Patrick para tingnan si Logan, at mukhang talagang ipinagmamalaki niya ito. Sumigaw siya na ang susunod na mga papuri ay dapat para sa kampyon ng digmaang ito, at upang simulan ang grand welcome. Mabuhay ang McLean, mabuhay ang batang Panginoong si Logan. Sunod, ipinakita ang mga bakuran ng kastilyo, at si Logan ay naglalakad sa korte, na iniisip na ang isang welcome ceremony na tumatagal hanggang umaga ay kahanga-hanga, lalo na para sa mga taong kakabalik lang mula sa digmaan. Gayunpaman, ang kanyang kaligayahan ay panandalian lamang, dahil ang kanyang ina ay sumigaw sa kanya mula sa likod, at tinanong siya kung ano ang kanyang binabalak. Hinayla ni Ronyan ang braso ng kanyang ina, ngunit nagpatuloy si Marian sa pagsasabi na narinig niya ang lahat, at tinanong si Logan kung talagang tinanggihan niya ang pagiging tagapagmana. At kung ano ang kanyang binabalak. Malilim lang niya ang iba ngunit hindi siya nahuhulog sa kategoryang iyon. Sinubukan ni Ronyan na pagaanan ang tensyon, at sinabi kay Logan na ang nangyari sa Kairos ay talagang nakaapekto kay Marian. Ngunit sinabi ni Logan sa kanya na okay lang ang lahat. Lumingon siya kay Marian at naisip na sa kabila ng kanyang matagal ng sama ng loob. Ngayon ay nawala na ang lahat ng tunay na kapangyarihan niya, dahil ipinagkanulo siya ng Kairos. At hindi na siya maaaring maging banta sa kanya. Nagpatuloy siya sa pag-iisip na hanggat ginagawa niya ito ngayon, maaaring tanggapin niya ang kanyang paumanhin ng tapat. Kinilala niya kay Maria na ang kanyang mga aksyon sa mga nakaraang ilang buwan ay hindi talaga mapagkakatiwalaan. At na siya rin ay nagsisisi sa kanyang mga aksyon na itinulak ng inggit at inferiority. Nang marinig ito, sumigaw si Marian kay Ronyan na tama siya. Dahil inamin pa ni Logan mismo na lahat iyon ay kanyang plano. Gayunpaman, pinutol siya ni Ronyan, at muli siyang nakiusap na tumigil. Humingi ulit ng paumanhin si Ronyan kay Logan at sinasabi sa kanya na hindi normal ang kanyang ina ngayon. Gayunpaman, parang hindi gaanong pinapansin ni Logan si Marian. Dahil ang sunod niyang kinausap ay si Ronyan at sinabi sa kanya na makinig ng mabuti.
Dahil siya talaga ang nararapat na humingi ng paumanhin. Nagulat si Ronyan na marinig iyon, at tinanong kay Logan kung ano ang ibig niyang sabihin. Nagpatuloy si Logan sa pagsasabi na humihingi na siya ng paumanhin sa kanya simula nang bumalik siya, ngunit hindi niya kailanman masabi kung para saan talaga. Tila ang mga pagsisisi at duwag na pag-uugali na kanyang ginawa sa loob ng mga taon ay hindi ganoon kadaling malampasan. Tinanong ni Ronyan ang kanyang kapatid kung ano ang ibig niyang sabihin. Ngunit ipinahiwatig ni Logan na alam na ni Ronyan ang kanyang sinasabi. Na sa mga nakaraang taon, talagang kinamuhian ni Logan si Ronyan. Nagpatuloy si Logan sa pagsasabi na sinubukan niyang iwasan ang kanyang sariling kakulangan sa pamamagitan ng pagkamuhi kay Ronyan. At ngayon ay talagang nagsisisi siya sa mga kahabag-habag na taon ng kanyang buhay. At humihingi kay Ronyan na payagan siya na humingi ng formal at tunay na paumanhin. Yumuko si Logan at sinabi sa kanyang kapatid na patawad. Pagkatapos ng lahat ng ito, tumingin si Ronyan sa kanyang kapatid nang walang sinasabi. At si Logan na nakatingin pa rin sa baba ay iniisip na sa huli. Ang iyong mga pagkakamali ay hindi basta-basta mawawala sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Sinabi ni Logan na humihingi siya ng paumanhin sa kanyang nagawa at sinabing siya ay kasing ignorante pa rin gaya ng dati. Sa wakas ay binali ni Ronyan ang katahimikan at sinabi kay Logan na ayos lang ang lahat, at nagulat si Logan na marinig iyon. Nagpatuloy si Ronyan sa pagsasabi na naniniwala siya na hanggat mabait siya kay Logan. Kahit na malamig si Logan sa kanya, balang araw ay babalik ang kapatid na kanyang nakilala, at ngumiti kay Logan. Hindi ako magsisinungaling sa inyong lahat, ito ay sapat na para mapaiyak ang isang grown man. Masaya si Logan, at nagtataka kung marahil ay nag-atubili siyang gawin ang isang bagay na ganito kadali sa loob ng napakatagal na panahon. Pagkatapos ay nagsalita siya sa kanyang ina. Sinabi ni Logan kay Maria na talagang nagmamalasakit siya, at tapat siyang umaasa na si Ronyan ang magiging kahalili ng kanilang ama. Nagpatuloy siya sa pagsasabi na alam niya na ang paghingi kay Maria na magtiwala sa kanya kaagad ay isang mahirap na pabor na hilingin. Kaya sa halip ay hinihiling niya sa kanya na patuloy siyang bantayan. Dahil ang lahat ng kanyang gagawin sa hinaharap ay para sa ikabubuti ng pamilya. At habang paalis si Marian, naisip ni Logan na ang paumanhin na ito ay dapat sapat muna sa ngayon. Pagkatapos, sa ilang kagubatan, magkasamang naglalakad sina Logan at Hamar, at tinanong ni Hamar kay Logan kung saan sila pupunta pagkatapos nilang bumalik mula sa digmaan. Ngunit sinabi ni Logan kay Hamar na sapat na ang kanyang pahinga, at oras na para bumalik sa trabaho. Sumagot naman si Hamar na nag-aalala lang siya sa gawain, at bumubulong na talagang nag-aalala siya kung paano pipigain ni Logan ang lahat ng kanyang makakaya sa pagkakataong ito. Ngunit tiniyak ni Logan kay Hamar na tiyak na magugustuhan niya ang gawaing ito. Ngunit nag-aatubili si Hamar, na iniisip na walang ideya si Logan kung ano ang kanyang pinagsasabi. Huminto sila sa isang clearing, parehong nakatingin sa malayo, at tila gulat na gulat si Hamar. Lumalabas na gusto ni Logan na mag-develop ng isang minahan.